Mga kaibigan, isang magandang hapon po at magagamit na rin sa bawat isa. Meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang sa ating channel, huwag mong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Unahin na muna natin mga kaibigan, no? Ito pong low pressure area na patuloy pa rin po natin binabantayan na nasa loob po ito, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil po sa tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone, kasama po nito, nakapaloob dito ang trap po ng low pressure area. Inaasahan po na magbibigay ito ng maulap na panahon at kalat-kalat po na pag-ulan kasama ang kidlat at pagkulog sa ilang bahagi po ng Mindanao at ng Palawan. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa ay patuloy ang maalinsangan na panahon, no? Kaninang umaga pa yan, tanghali at ngayong sa hapon. At ito mga kaibigan, yung mga dapat natin tandaan, ito pong low pressure area na ito o tinatawag din na 99W ay natagpuan po sa may layo pong 695 kilometers dito po sa may bandang silangan po ng Davao. At kung titignan po natin sa iba't ibang mga weather models natin, posible po itong gumalaw, no? Papalapit po sa ating bansa sa mga susunod po na mga araw, no? Nasabi pong low pressure area ay mayroon pong medium chance or katamtaman pong chance na maging isang ganap po na bagyo sa mga susunod po na araw. Inaasahan nga po yan pagdating po ng Huwebes. Kaya mag-ingat pa rin tayo sa banta po nitong trap ng low pressure area. Inaasahan po mga kaibigan, itong LPA po ay magpapaulan, no, or magbibigay ng masamang panahon sa ilang bahagi po ng Caraga at Davao Region. Kalat-kalat na pag-ulan ang posibleng asahan ngayong hapon at merong mahina hanggang sa posibleng malalakas na pag-ulan pagdating naman po sa gabi. Kasama dyan mga kaibigan, itong ating minomonitor na Intertropical Convergence Zone or ITCC na kung saan ito po ay natagpuan po, no, or hangin pong nanggagaling sa northern at sa southern hemisphere ay nagiging sanhi po ng pagkabuo ng ulap, no, or mga localized thunderstorm na madalas nagbibigay po ng mahina hanggang sa malalakas po na pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi. Kaya naman yung mga lugar po na aking nabanggit mga kaibigan, maging handa tayo, no, sa posible pong mga pag-uulan at mag-ingat din po tayo mga kaibigan sa banta po ng landslide at gayon din po sa mga bahaing lugar. Ito mga kaibigan, kung titignan nyo pa po mga kaibigan, ito pong low pressure area na ito, explain ko lamang sa inyo, no, sa loob po ng 24 hours, nakalow pa o low chance pa ito maging isang ganap na bagyo. Pero sa mga susunod na araw, pagdating po ng Huwebes o Biyernes, posible pong maging isang ganap na ito na tropical depression hanggang sa tropical storm. Ipapaliwanag ko lamang sa inyo pag sinabi nating tropical depression, ito ho'y mahinang bagyo lamang, no? At ito po yung sinasabi natin na bagyo na hindi nakikitaan na lalakas hanggang tropical storm lamang. Kapag ito po'y ganap ng bagyo, tatawagin po itong bagyong Auring, no, sa loob ng ating bansa, no? At ito po yung kauna-unahang bagyo ngayong 2025. So, explain ko ulit mga kaibigan, no, yung forecast weather condition natin sa area ho ng Caraga. Kasama ang Davao Region, asahan ho natin dyan ng maulap na kalangitan. Meron po mga scattered rains and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa trap ng low pressure area. So yung mga lugar dyan, mag-ingat tayo sa banta ng pagbabaha. Gayon din po sa mga landslide prone area. Sa ilang bahagi naman po ng Mindanao at ng Palawan, ITCC ang nakaka-apekto dyan. So mag-ingat din tayo sa mga mahina hanggang sa malalakas sa pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Sa Metro Manila naman mga kaibigan, kasama pong ilang bahagi ng ating bansa, maulap din na kalangitan ang nararanasan ngayong hapon, no? At may tsansa po ng mga pag-ulan pagdating po sa gabi. Dahil naman yan sa easterlies, no? Kaya ngayon pa lamang po, mag-ingat tayo kahit sabihin natin nasa summer season pa tayo or mainit pa. Once po kasi na nagkaroon na tayo ng unang bagyo, posible hong magsunod-sunod dyan. At pagka sinabi natin sunod-sunod na bagyo, hindi naman yan lahat dumadaan sa ating bansa o nagla-landfall. Tignan nyo mabuti itong low pressure area. Kapag ito po yung naging isang ganap na bagyo, meron ho itong tinatawag na dalawang senaryo. Yung senaryong una mga kaibigan, posible itong tumama sa ating Philippine landmass at magbigay po ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Yung pangalawang senaryo naman po natin, posibleng ito'y mag-record, no, or dumaplis lamang, no, sa ating Philippine Area of Philippine landmass natin at ito'y lumayo din, no, at lumabas din ng Philippine Area of Responsibility. Kung titignan nyo sa ating ginagamit na weather model, ito po yung advanced weather model natin mga kaibigan. Yung chance na ito'y tumama sa ating bansa, no, medyo 50-50 pa, no.
Posible pa kasi magbago yan. So mas maganda na ngayon pa lamang po ay nakahanda tayo sa mga posibilidad na mangyayari. Hindi po kasi porket napakainit ng panahon hindi na umuulan, no? Alam nyo, ayon na rin sa update ng Pag-asa, in-announce po nila na posibleng mapaaga po yung pagpasok ng hanging habagat, mga kaibigan. So pag may habagat na tayo, diyan talaga nagkakaroon ng mga bagyo, mga pag-uulan, at dahil nga po patapos na rin ng summer, expected na rin natin, no, by dating po ng May or next month, mga kaibigan, ng first week, second week, ay may mga bagyo ho tayong mga mararanasan. So po yan muna ang update ko sa inyo, and please, huwag niyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.